Ayan! Hello beautiful! Welcome back at Everything Nice at Rich Succulent Love. And I'm inviting you to like and subscribe to my channel and please hit the notification bell for more updates on my videos. Ayan. So today, ang vlog natin, asa na ba yung phone ko? Ang vlog natin is, sabi ni Ma'am Kulas 35 TV, sabi niya, tips ma'am, para hindi ako malusawan ng cactus. Dami kasi namatay ngayong tag-ulan. Na-try mo na din ba malusawan? Once a week lang ako mag-delay. Pero ganun pa rin nangyari. Ayan. So bago tayo magbigay ng tips, hello sa'yo Ma'am Colas TV 35. This is for you and shout out na rin tayo kay Ma'am Babylin Nazarita kasi lagi yung binabati yung background natin, maganda daw yung mga kawayan. Tapos yung succulent daw na nasa harap. Ito ba yun? Ayan. So, yung mga succulent na yan, in months, maganda lang sila. Pero later on, tsatsaka. Ayan. So, bihira lang yung nag-i-strive dito sa lowland. So, ang nag-i-strive lang talaga sa akin si Hakohu. Itong mga cotton panda. Actually, namatay na yung iba. Basta. So, may mga nag-i-strive yung ganito, na ano lang ako. Gusto ko lang mag-collect ng curly set, kaya lang. Ano sila? Matubig talaga sila. Doon kasi sila umuubos ng tubig sa dahon. So, kapag hindi mo nadiligan ng ilang araw, uubusin yung dahon ng success mo. Yun yung problema sa curly set. Curly na succulent. Ayun. So, tips para hindi malusawan ng cactus. Ayan. So, unang-una, para di tayo malusawan ng cactus, marami kasing, maraming different kinds ng cactus, di ba? Meron tayong gymno, meron tayong mga walang spine like the astro. Yan, astro. We have kiko. Mga rebotia, ano pa ba? Yung mga grafted natin. Yan, mga grafted. Yung ating mga rainbow cactus. Yung ating mga Chinese cactus. Ito baka matutupi. Ating mga Chinese cactus. Chinese barrel, di ba? Golden barrel. Meno cactus. Ang ating Baljanum. Yan, laki-laki na niya. Para siyang puputok. So, hindi ko alam kung anong specific cactus yung tinatanong mo, ma'am. Pero kung mga ganito na maliliit, so, kung mga maliliit na cactus yung sinasabi mo, mas maganda bumili ka ng mas malaki, mas madali silang buhayin. Kasi, pansin ko kapag mga cactus, they love water. So, ganito na lang mamang gawin mo pag una mong bili, tapos tinanim mo, ipa-well rooted mo muna. Kailangan, pag nagtanim ka ng cactus, ipa-well rooted mo muna siya. So, baka matusok ako. So, may mga considerations tayo kapag nagtatanim tayo ng cactus. So, una, kailangan yung soil mo well drainable. So, paano well drainable? So, gagamit ka ng perlite, yung mga inorganic material natin, perlite or pumice stone, lava rock, kung anong meron ka dyan. Tapos, gamit ka din ng madaling paugatin yung cactus, like, gamit ka ng mga organic material. So, kung meron kang garden soil, may loam soil ka, may coco peat or peat moss, mas maganda. Ano pa? So, yun. Yung madaling mag-ugat yung cactus. Yung mga cactus classic, madali lang silang paugatin. Hindi masasayang yung pera mo sa kanila. Kasi talagang sila yung mag-i-stay sa'yo. So, ano pa? So, una, sa soil mix, kailangan well drainable. Pangalawa, yung gagamitin nyo po na pot. So, kung ganito kaliit, ganitong size lang, enough na. Kung ganito kalaki, kailangan mas malaki. Ayan, lumaki na kasi siya. Ayan. So, ito, pwede kong i-repat, pwedeng wag muna, hindi muna, wala akong time. Ayan. So, kung ganito kalaki, mas malaki yung gamitin mo soil. Tapos,
Yun, drainable. So, pag nagtanim ka ng cactus, i-moist nyo lang po yung soil. Lagi ko po tinuturo. Kasi si Ma'am Kulas, parang new siya sa channel ko. Ayan. So, i-ano nyo lang, i-moist nyo lang, konting tubig, tapos every ano po yun, every 2 days. So, kapag mga classic na cactus, kahit ano, moist mo lang ng once a week. Tapos, baka po kasi nagdidilig po kayo, baka mamaya ganito lang po kaliit yung container nyo, yung pot nyo, tapos kung magdilig kayo madami, kailangan konti lang po muna kasi kapag cactus naman, kaya na mabuhay niya ng walang tubig. So, sabi ni ma'am, di ko alam kung ma'am o sir siya, sabi niya, madami siyang namatay ngayon tag-ulan. So, baka nauulanan yung cactus niya. So, kung nauulanan po yung cactus nyo, baka hindi pa po well-rooted yung inyong cactus, tapos pinaulanan nyo. Ang tendency po kasi nun, pag hindi pa siya kapit dun sa soil niya, hindi pa ganun kakapit yung ugat niya, hindi pa siya ganun kaugat dun sa soil niya, at naulanan, malulunod nga po yung cactus nyo. So, dapat ipa-well-rooted nyo muna. Kapag well-rooted na, 1 month, 2 months, 3 months, pwede nyo na pong i-ROS yan. Kasi, yung iba kong mga cactus, naka-ROS lang sila. Mas, hindi sila yung yung lumalaki. Nag-e-expand sila, kagaya nito. Lumalaki naman, pero mas nag-e-expand sila. Ganun yung laki nila. Tsaka pag rainwater kasi, mas maganda yung laki nila. Botsyog talaga sila. So, ito po, Gymnocalycium. So, sa gym marami na po akong nagawang vlog kung paano po magpa-ugat ng ganyan. Mamimili na lang po kayo kung ano po yung gusto yung panoorin. Tapos, ito naman yung isa natin. Ito, dati, very dry. Pero, dahil lagi umuulan, ayan, lagpas na siya sa pot niya. This is Kiko, then Gymnocalycium variegata. Ayan. Ito po, naka-ROS lang po. So, siguraduhin nyo, pag nag-ROS kayo ng cactus, ay even saxis, well-rooted sila. Kasi kapag hindi, malulusaw talaga yung cactus nyo. Yung isa ko din nakikita na problema sa cactus, huwag yung diligan sa ulo. Kailangan dito. Lalo na pag bago po sa inyo yung cactus. Pangalawa, kung bagong tanim sa inyo yung cactus, tapos yung spot niya masyadong maarawan, masyadong matirik yung araw sa kanya, pwede siyang masunog, pwede din siyang malusaw. So, dapat sapat lang morning sunlight, pagkatanim ng morning sunlight, tapos tubigan nyo. So, kung halimbawa, isasabak nyo na yung cactus nyo sa ulan, sa ROS, kailangan pag kung maaraw, kailangan may water regularly yung cactus nyo kasi tendency matutuyuan or masusunog. So, kailangan well hydrated sila pag nilaban mo sa araw. Kasi diba sinasabi na cactus, diba mahilig sa tubig yan. Pero pansin ko, mahilig din sila sa tubig. Basta well rooted po yung cactus nyo. Kailangan malago na yung ugat niyan doon sa kanyang pot. Kasi pag hindi, paulit-ulit tayo, mamatay yung cactus nyo. Malulusaw talaga. So, meron din may nagtanong din sa akin, meron daw siyang cactus, parang hindi niya kasi alam yung ID kasi hindi daw nagpa-flower. Sa mga cactus, meron kasing may mga cactus na flowering, may cactus na hindi. So, kung gusto niyo ng nagpa-flower na cactus, pipili kayo ng cactus, Rebutia, Gymnocalycium, ano pa ba yun madalas na nagbubulaklak? Yan, Baljanum. Maraming nagpa-flowering na cactus. I-search nyo na lang. So, sa cactus kasi, ang aabangan natin dyan yung flowers nila. Tapos kung magpo-pollinate ka, syempre kapag nakapag-pollinate ka at nakapag-germinate ka, syempre, parang sa'yo yun. Parang, ano man tawag dito?
parang ikaka-proud mo yan kasi nakabuhay ka ng cactus, diba? So, yun lang. Ang para sa akin, yung shinare ko, experience ko, and para sa akin, ang mga cactus, they loves water too. Kapag tinubigan nyo po yan ng tinubigan, mag-e-expand po sila. So, sinasabi kasi diba, right? Totoo naman din, kaya nilang mabuhay ng walang tubig sa cactus ng ilang buwan, ganun. So, yung iba, inuuhaw nila yung cactus nila. Ako naman, dilig lang ako ng dilig. Basta nandito po ako sa bahay na magkasunod na araw, dinidiligan ko na yan. Tapos pag wala ako sa work, 2 days ako wala dito, wala yan, dilig. Basta pag nandito ako, dilig lang ako ng dilig. So, yun lang. So, again, pag bago sa'yo ang cactus, i-moist nyo muna yung soil nyo. Pag moist lang, konting water lang. Tapos, kapag magdidilig kayo, kailangan tingnan nyo yung pot nyo. Kasi mamaya lulunurin nyo, ganito lang. Baka isang tabo ibilig nyo dito, kawawa naman yung cactus nyo. So, dapat enough water lang, konti lang. Kung ganito kaliit. Kung ganito kalaki, make sure na didiligan nyo talaga enough itong cactus. Ito, kita nyo, napakalaki niya. Pag diniligan ko to, talagang marami. Tsaka malaki kasi yung container niya. And again, sa soil mix, kailangan ano siya, well drainable. So, kailangan well drainable. Kapag dilig ka ng dilig at well drainable yung cactus mo, pag sobra namang drainable, madedehydrate yung cactus mo. So, kailangan sakto lang. So, sa soil mix, kung isang cup lang, kung isang cup ng perlite, isang cup ng garden soil, isang cup ng lime soil, isang cup ng CRH, isang cup ng coco peat. CRH din, maganda din po sa cactus yan. Basta yung mga organic material natin. Gusto ng cactus yan, tsaka dapat highly acidic yung soil mo. Yun kasi yung gusto ng cactus. Ayan, tingnan nyo din to. Diba? Pang baraga. Laki. So ito, this is Kiko din. Tagal ng flower buds yung lumaki. Mukhang ano to. Mukhang kulay pink. Ewan ko. Tingin ko, magpipink siya. So, kung nalalasawan po kayo ng cactus, mabuti pa. Morning sunlight lang muna. Tapos, sa watering, yun nga, kapag well-rooted na, tsaka lang kayo magtubig. Kung hindi pa, wag muna. Kasi marami akong mga ano dito. Cactus talagang life ko lang din binibilig. Basta nandito lang ako. Ngayon nga, tinatamad na ako magdilig. Ayun. So, wala na yata akong maidadagdag pa. Yun lang naman ito ginagawa ko. Kung gusto nyo mag-flower cactus, yung regular watering, tapos morning sunlight. Basta well-rooted. Ayan. So, yun lang. That's all for today. Thank you for watching at Everything Nice at Mitch. I hope na-enjoy kayo sa ating vlog. At ngayon kayo natutunan sa aking vlog today. And please share na din sa inyong mga friends and family. So, don't forget my page, Nurse Plantita Mitch. Si Happy din meron page, Happy the Pone, and also yung kanyang YT channel, Happy the Pone. Ayan. So, thank you for watching at Everything Nice at Mitch, sa akin ang vlog. This is your Nurse Plantita saying, God bless po at laging mag-ingat. Hindi ko pala napakita to. Near you na tawag ito, columnar. So, meron din akong may mga columnar din ako dito na yun. Hindi ko lang yung sinishare. Ayan. So, yun lang.